Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na bang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para laging updated sa mga susunod pa nating mga videos. Ang dami na nga nagsulputan ng mga bagong online loan application ngayon kaya ang hirap ng tignan or i-check kung alin ba talaga sa mga ito ang legit. Kaya tamang-tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least magkaroon ka ng idea or bago mo itry at bago mo ibigay ang personal information mo ay sigurado ka munang legit ang OLA na balak mong pagloanan. Karamihan sa mga OLA ngayon ay ang gaganda ng ipinapakita sa ads para syempre ma-attract tayo at mapaloan tayo sa kanila pero ang ending ay fake news lang pala ang lahat. So para hindi nasasayang ang oras at hindi na naibibigay yung importanteng impormasyon natin ay dapat lang talaga na nagsusuri ka muna bago ka mag-loan. Baka kasi imbes na matulungan ka sa iyong pangangailangan is madagdagan pa ang iyong problema dahil sa walang tigil na pagtawag at pag-message nila sa iyo. At ang worst nga ay baka i-post ka pa sa Facebook or sa iba pang social media accounts. Dito sa review natin ay aalamin natin kung magkano ba talaga ang pwede nating ma-loan para sa first-time user at kung may interest ba. Kung may interest ay magkano or gaano kataas at kung may iba't iba pang mga fee ba na ibabawas at kung magkano na lang ba talaga ang makukuha natin. At bukod pa dyan ay tuturuan ko rin kayo ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at syempre kung magkano na lang talaga yung amount na makukuha natin. At palagi kong pinapaalala na kung desidido ka na talagang mag-loan ay i-limit mo lang sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng iyong cellphone para at least kung mag-message man or tumawag man yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book mo. Mas mainam na nag-iingat tayo or nag-extra ingat tayo para at least hindi talaga tayo magsisi sa huli. Ang online loan application na re-reviewin natin ngayong araw ay ang Valley Loan Quick and Safe Cash. So itong loan application na ito ay under ng Flash Cash 101 Lending Corporation. Ito ay may 4.5 na ratings na medyo mataas yan. Pero syempre, bago mo i-download ang application na ito, ay panoorin mo muna ang video hanggang dulo para kung hindi legit ang OLA na ito, ay hindi na masayang oras mo sa pag-apply. Hayaan mo na munang ako muna ang mag-try dahil ito naman talaga ang purpose ng ating review. At ito ay available sa Google Play Store. And after ko ma-install ay syempre para makapag-login or sign in tayo is need nating ilagay ang ating phone number para makapag-send ng verification code. At after nyan is magla-login na nga tayo. At after nga natin makapag-login ay mag-fill up na tayo ng ating mga needed information. So kasama dyan ang personal information, guarantors. Yung guarantors, ito yung mga contact references. Check natin kung ilan ang kailangan. Tapos yung identity information or yung mga ID na or yung ID na pwede dito sa OLA na ito. So nakalagay dito, only 5 minutes, you'll be qualified for your loan. So gaano kaya katotoo to? Check natin. At next ay dito na sa collection method. So kung saan madidisburse or kung saan mo gustong matanggap yung amount na ilo-loan mo. At dito sa e-wallet, pwede ang GCash at GrabPay. So pwede din dito ang TrueBank. At pwede rin ang remittance center kagaya ng Emily Villier at RD Pawn Shop. So hindi lang siya e-wallet, hindi lang siya bank, pwede din ang remittance center. At syempre dito sa personal information, hindi mawawala dyan ang marital status kung married or single. Kasama din dyan ang complete address mo at syempre yung birthday. And syempre kasama din dyan ang number of children. Kung wala naman ilagay mo lang ay 0. And lalagay mo rin dyan ang email address mo. So sa email address, lagi ko lang pinapaalala din na dapat active at nakaka-receive ng messages.
At susunod na nga ay ang guarantors or yung ating contact references. Dito sa OLA na ito ay kailangan mong makapagbigay ng 4 na contact reference. So, naiba to kasi karaniwan, 5 ang ibinibigay nating contact reference. So, ilalagay lang natin yung relationship natin or kung kaano-ano natin yung contact reference na inalagay natin, tapos yung kanyang name at syempre yung phone number. At kapag maglalagay tayo ng contact reference, inuulit-ulit ko sa inyo, dapat alam nung tao na yon na ginamit mo siya as contact reference para at least kung tumawag or mag-message man yung mga agent ng OLA ay hindi na lang sila magugulat na may tatawag at magme-message sa kanila. Dahil pag hindi tayo na-contact ng mga agent na yan, ay ang susunod nilang tatawagan ay yung mga ibinigay mong contact reference. At ang susunod ay ang identity information na. So dito na tayo pipili ng ID na ating ipe-present at kasama din dyan ang facial verification. So ito yung mga ID na pwede dito sa OLA na ito. Pwede ang UMID, driver's license, SSS, passport, pag-ibig, TIN at PhilHealth. So pwede din pala dito ang PhilHealth ID natin. At next is facial recognition na nga. So dito, maganda ang mga OLA na may mga facial recognition para at least sigurado sila na tayo talaga ang naglo-loan at hindi nagamit ang ID natin sa paglo-loan. So pag mag-facial recognition tayo, siguraduhin lang natin na malinaw ang ating paligid or maliwanag at malinaw ang pagkakakuha ng ating litrato. Dahil madalas, dito nare-reject ang application natin dito sa facial recognition. At dito nga sa identity information, under neto is may nakalagay na optional. So, pwede tayong hindi lagyan ito, pero mas tataas ang tsansa na ma-approve yung ating application kapag naglagay tayo ng 1 or 2 sa mga ito. So, ano ba yung mga pwede nating ilagay? Work ID card, certification of employment, pwede din ang latest payslip at other documents. At dito nga sa Valley Loan app ay pwede daw tayong makapag-loan ng ang maximum amount na 20,000 pesos. At ang ating status sa ngayon ay processing pa. So, under review pa yung ating application. So, hindi natin alam kung ilang oras ba tayo maghihintay or aabutin ba ito ng 24 hours. Kaya, hindi tayo nagsayang ng oras at chinek natin yung mga reviews na dito sa online loan application na to. Kung ano ba ang nasabi at review ng mga taong nakapag-try na dito. At eto na nga yung mga naging reviews ng mga nakapag-try na dito sa online loan application na to. Sabi nung isa, it is very trustworthy, it processes loans very quickly, it is really a good helper for me when I need money urgently. It has solved a lot of financial problems for me. So, maganda ang naging review nitong nakapag-try na to. And ito pa, sabi nung isa, I have been using the loan software when I need money urgently. It can help me in time. It is simpler than the bank procedure. Has low interest rate, low risk, and short loan time. So, maganda ang naging experience nito kasi sabi niya mababa daw ang interest at mas magaan daw ang procedure kaysa sa bank. And syempre, hindi naman lahat maganda ang naging experience kasi itong isa, sabi niya, I did not avail of any loan, uninstalled the app, and yet the representatives are still calling and sending numerous spams of text messages advising to get a loan from them. So ito, in-uninstall na niya yung application pero madami pa rin nagme-message at tumatawag sa kanya. Ito pa yung isa, sabi niya, I'm curious about this app, so I downloaded it, but I did not complete creating an account because the interface looks sketchy. I received multiple text messages from multiple phone numbers. So, kagaya din nung nag-experience ng isa, hindi na siya, nag-download lang siya, pero hindi naman niya tinuloy yung pag-create ng account, pero still, nakaka-receive pa rin siya ng messages and calls. So, yun yung mga naging review nung iba nating nabasa dito sa online loan application na ito. At dito na nga natatapos ang review natin ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!